Oras mga kasama sa DXMY at sa buong kapuluan ng Pilipinas, ganap ng alas 4:42 ng nagmamagandang hapon. Tatak RMN. Mga kasama, dahil sa kapalad po natin dahil sa pinaunlakan po tayo ng spokesperson ng National Commission ng Muslim Filipinos, si Sir Yusuf Mando via Saudi Arabia sa Makkah po mga kasama. Tayo po ay magkiki-update kung kumusta na po ito pong mga usap-usapan mga kasama, ito pong nangyari na aberya ng mga pilgrims at iba pang mga update po patungkol sa tanggapan po ng National Commission on Muslim Filipinos. Nasa linya na po nating komunikasyon mga kasama si spokesperson Commissioner Yusuf Mando ng National Commission on Muslim Filipinos. Magandang hapon po sir dito po sa Pilipinas at magandang tanghali naman po dyan po sa abroad. Magandang hapon po at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa atin mga kababayang Muslim at magandang araw po dyan sa Pilipinas. Unang-una po dito Sir Yusuf Mando, Commissioner, nagpapasalamat po kami. In behalf po ng ating programang DXMY at your service, nagpapasalamat po kami na kami po ay inyong pinaunlakan. Makiki-update po kami Sir Commissioner kung kumusta na po yung pong inyo pong ginagawa at siyempre ito pong mga napapaulat na may konting eberya dito po sa mga pilgrims. Maaari po bang mabigyan nyo kami ng update dito Sir Yusuf Mando, Sir Commissioner? Sa kasalukuyan po, tuloy-tuloy ang pag-uwi ng Pilipinas ng ating mga kababayang Pilipino nang galing dito sa Makkah at out of more than 7,500 Filipino pilgrims ay more or less mga 1,000 na lang ang natitira dito at yung mga aberyang naranasan ng ating mga pilgrims ay kinalulungkot natin po. Ito ay kasama sa pagsasagawa at bahagi po ito ng pagkakataon na naranasan ng ating mga Hujjaj. Hindi lamang po ngayong panahon, kung hindi sa tuwing panahon ng Hajj. Ang pag-Hajj po ay pinangangasiwaan ng National Commission on Muslim Filipinos sa ating mga kababayang Muslim. May mga aberyang naranasan yung ating mga kababayan. Isa na dito yung pagkakaroon ng delay ng sasakyan doon sa Muzdalifah kung saan daan-daan or even thousands of pilgrims, not only from among the Filipino pilgrims but including those from the Southeast Asian countries kung saan isang lugar lang po ang kinaroroonan ng ASEAN countries pilgrims. So nalutas din po ito at nagkaroon naman ng paghahakot ng mga pilgrims noong June 28. Ito po ay nataon sa araw ng Eid al-Adha at nataon sa kasagsagan ng matinding init ng araw. Kaya nalulungkot tayo, kaisa po tayo sa mga tao nandoon sa Muzdalifah noong mga panahon na yan. Sa inyo pong pagtatanong-tanong po sa mga Hujjaj po, ito pong mga nagpilgrims po, ano ba yung masasabi nating majority na kanila pong naranasan, Sir Commissioner Yusuf Mando, sir? Hindi naman majority ang nakaranas ng pagkaantala doon sa Muzdalifah. In fact, simula 11:30 ng gabi, nagsimula na po yung hakutan. Isang gabi lang po sana ang pag-i-stay natin doon sa Muzdalifah. Ngunit sa sobrang dagsa ng mga tao at sabay-sabay, napabagal hanggang sa nagka-delay, hanggang sa na-stop po yung paghakot ng mga bus para sa mga pilgrims natin. Kasama po tayo doon sa naapektuhan. Nakikipag-usap po tayo, in fact, sa ilan sa mga site na nakakausap natin. Ang site po kasi ang namamahala sa bawat grupo ng mga pilgrims. Kaya sila yung kadalasan na kakausap natin para sa kalagayan at kapakanan ng kanilang mga pilgrims. So, sawa ng Allah, during that time po, sa mga bansang karatig lugar natin doon sa lugar na yun, Alhamdulillah, we thank Allah for the blessing and mercy that none of our pilgrims experience casualties. Meron lang na nagkaroon ng medical treatment nung panahon na yun, pero ni isa wala po namatay sa atin mga kababayan. Sa kabila ng napaligiran po tayo ng iba't ibang bansa, may mga casualties. Nangyayari ang Indonesia po, for that matter, more or less nasa 50 katao, nasa publication po yan ng Indonesia.
ang Nigeria po, napakarami din silang namatay, mga katabi. So, yun po ang pinakamatinding naranasan ng ating mga pilgrims at kasama po tayo doon sa mga nakaranas na yun. Yun pong na-upload na mga judges natin pauwi ng Pilipinas, nasa 51 po. So, kagaya po ng lagi natin sinasabi, ito po ay pagkukulang po ng provider, pagkukulang ng agency nangangasiwa sa pagbiyahe at pag-transport ng mga pasahero, sila po ang may kakulangan doon. Kaya noong 51 na judge natin ay na-providean po nila ng ticket at na-providean nila ng transportation at ngayon po ay nakauwi na po sila sa Pilipinas. And then followed by another canceled flight po ng PAR, kinakabilangan ng 279 pilgrims ng Pilipinas. Again, dahil po ito sa technical problem ng Philippine Airlines at dahil po sa pag-recognize nila ng kanilang dinudulot na inconvenience sa atin mga kababayan, nag-provide po sila ng hotel accommodation and foods. Tapos sila rin po ang nag-provide ng ticket pauwi ng Pilipinas na kinabibilangan ng 279 pilgrims plus 4 medical team ng National Commission on Muslim Filipinos. Ganon din po, nakauwi na rin po sila ng Pilipinas. Yun po yung mga major setback na naranasan ng ating mga pilgrims. But so far, after those experiences na na-overcome naman po natin at kabuuan po ang ating mga pilgrims ay maayos naman po. Ano naman paano naman sir yung yung kasi ito yung dumating dito mismo no, especially dito sa Bangsamoro region. Ito pong daan-daang mga pilgrims na kung saan ay nakaranas nga ng iba't ibang katulad na lamang nung kanina at siyempre ito kinumpirma mismo ito ni Charge d'Affaires Romel Romato nung siya po ay dumalaw noong ika-28 yata ng Hunyo kung hindi po ako nagkakamali. At dahil sa sir ni Romel Romato ng Charge d'Affaires ay dumating na rin ito sa kaalaman at siyempre sa tanggapan ni Congresswoman na by Dimple Mastura at nagpasa nga siya nga ng Resolution 1107 kung hindi po ako nagkakamali na kung gusto ang binabanggit doon sir ay paiimbestigan kung paano ba pangangasiwaan o pinapangasiwaan ng NCMF itong nangyaring 2023 Hajj, Sir Commissioner Yusuf Mando, sir? Okay naman po. May karapatan po ang bawat isa maghain ng kanilang suliranin at welcome po sa NCMF. Mas maigi nga po kung marinig din po ng bawat judge, lalo na sa ating mga kababayan na nag-alala doon sa sinapit ng ating mga kababayan dahil sa samot-saring nakarating din po sa atin yan. Ngunit in-acknowledge natin yung mga hinain ng ating mga kababayan at binibigyan naman po natin ng karampatang aksyon yung mga nakikita nila na kailangan aksyonan. At kung meron man po, sa tingin ko hindi naman daan-daan, ilan lang po doon sa mga nagbibigay, nagpapahayag ng pagkadismaya at nagla-live sa Facebook yung iba. At ang medyo hindi lang po natin masyadong mauunawaan ang pakay ng ibang nagsasabi, meron pa raw 400 na stranded na pilgrims at nagdagdag po ito doon sa pag-alala ng ating mga kababayan. Ngunit kung meron man po silang mga gustong malaman o paimbestigahan, ang NCMF naman ay bukas ang door para sa karampatang kasagutan. Ang ating pong butihing sekretary ay nakamasid at nakamonitor sa lahat ng mga pangyayari. Yes, nandoon po tayo sa may mga mali, may mga pagkukulang, may mga lapses. Pero ang mga ganitong sitwasyon po ay karaniwang nangyayari sa iba pang mga hajj. At ito po ay nasaksihan din ng iba't ibang mga bansa na kasama sa pilgrimage itong 2023. Welcome po at bukas po ang pintuan ng NCMF kung ano man po ang mga kailangan, kung anong suggestion, recommendation at kung anong mga pagtatanong ang ating mga SAIC ay kasama rin.
kasama rin doon sa mga nakakita ng sitwasyon. Itong mga taong ito ay nakakaalam higit na naintindihan nila yung sitwasyon na nararanasan ng mga pilgrims. At kung meron man po nakakaalam tungkol sa comparison or may kaugnayan sa mga previous operations ay ang mga site po yan. Kasi itong mga site na ito bilang gabay at nagpapatnubay sa mga pilgrims, sila po ang mas lalong nakakaalam ng sitwasyon at sila yung dapat nagbibigay ng pagpapaunawa sa kanilang mga jamaa or mga members ng kanilang grupo. So po. Oo. Dahil sa nabanggit din sir no na every Hajj nga ay may nagkakaroon ng aberya, ito pong mga problema. Ito pong 2023 sa inyo pong pagkakalam sir, dahil sa ito nga nandyan po kayo mismo, kasali rin po kayo na I think na rin kayo, nag-Hajj din kayo ngayong year 2023. Sino ba talaga sir yung nagkakaroon ng pagkukulang, yung dito po mismo sa atin o yung mga nag-assist po, yung Ministry ng Hajj po ng Saudi po? Hindi natin sinasabing hindi tayo kasama nagkukulang, pero bilang pangasiwaan po ng kapakanan ng mga Hujjaj dito sa Pilipinas, ang ginagawa po ng NCMF dapat at inasahan sa kanila ay na-address naman at ang NCMF ay nagpa-facilitate sa lahat ng mga kailangan ng mga pilgrims. In fact, itong mga hotel na kung saan nandoon ang mga Hujjaj natin ay may mga kontrata, yung service providers po may kontrata, at yung nangangasiwa doon sa Mina, ang Masair kasi ang area ng Masair is from Mina to Arafah to Muzdalifah hanggang sa makabalik doon sa Mina. Ito po ay nakakontrata at ang ating mga pilgrims po ang nagbayad ng kanilang na konsumo or kanilang tinitirahan. May mga complaint po ang NCMF laban sa provider doon sa Mina, muna sa pagkain, hindi nasunod yung nasa kontrata, yung sa accommodation, yung sa facilities na ginagamit, hindi naayon doon sa kontrata. Tapos yung, of course, yung transportation, talagang hindi dapat ganun. In-expect natin medyo mas okay ngayon kasi may dagdag na singil sa atin yung provide yung mismo ang Ministry of Hajj may dagdag na singil para ground service, which is supposed to be nakaka-alis doon sa mga hindi inaasahang problema. Ngunit sa halip na maging maayos ay nagdagdag pa ng problema kagaya ng mga kinokomplain ng atin mga kababayan. Kaya kami po ay lubos na naapektuhan din yung aming nararamdaman bilang Pilipino at bilang kasamang sa mga pilgrims at bilang nangangasiwa, bahagi sa pangasiwaan ng mga pilgrims. Nagkakaroon din po tayo ng legal team na kung saan sila ay naghain ng kanilang formal complaint laban dito sa mga service providers na may kaugnayan doon sa naging karanasan ng ating mga kababayan. At kaisa po tayo sa mga nagmamalasakit at nakakaramdam ng kalungkutan sa sitwasyon na meron tayong naranasan yung ating mga kababayan. Kasama din tayo gumagawa ng paraan para sa mga nabanggit na mga sitwasyon na hindi lahat ay inaasahan po. Okay. Hopefully ay ito nga dahil sa ito na yung laging tumatatak sa mga naiiwan dito na every Hajj talaga ay may nangyayaring aberya. Hindi naman din natin yan may yung sinasabi na hindi natin yan masasabing may pakukubli na hindi talaga mangyari. Talagang may mangyayari na mga aberya. Ito lang yung pinapasasalamat natin dahil sa doon sa nabanggit ninyo sir, ilan lang, ibig sabihin mabibilang lang yung mga na napabilang doon sa nagkaroon ng konting aberya. Itatanong ko sir, lilinawin ko ulit yung dami po ng mga pilgrims po, yung mga nag-Hajj po ngayon pong year ng 2023, nasa 7,500 po yung dami nila. Mahigit kumulang sa 7,500 po ang Filipino pilgrims natin.
Yung natitira po, dahil sa nabanggit nyo kanina sir, 1,000 yate, no? Yung dami ng mga naiwan pa dyan ngayon sa Makkah. Mga kailan po, totally lahat po yan, makakabalik na po dito ng Pilipinas? Ang last flight po ng mga pilgrims ay nasa July 18. Yun ang nakita akong itinerary ng mga pilgrims. Sila po ay pauwi, kanya-kanyang schedule po ang mga pilgrims natin. Hindi sabay-sabay at iba't ibang airlines ang kanilang sinasakyan. Okay. Okay. Doon naman din sir sa yung napaulat dito mismo sa Pilipinas na may nasawi na mula umano dito sa sa Bangsamoro region. Maaari din bang mabigyan ng linaw sir kung gaano ito katotoo sir itong napaiulat na may nasawi nga sa nangyaring Hajj 2023? Opo, meron nasawi na puntahan natin sa ospital. May mga dala-dalang sakit po at yung napuntahan natin ay namatay sa ospital. Bali dalawa po ang napuntahan natin, namatay sa ospital. At kabuuan, nasa 4 ang nasawi mula sa atin mga kababayang Filipino pilgrim. Doon po sa inyong record, Sir Commissioner Sir Yusuf Mando, taga saan po itong mga nasawi? Ito pong 4 po na kabilang sa mga pilgrims po? Ang nakuha kong balita, yung isa is from Basilan, tapos yung iba taga mainland. Dalawa doon ay taga Lanao del Sur. So, hindi ko nakuha yung exactong address, pero lahat po ay from Mindanao. Okay. Sasamantalayin ko na rin yung pagkakataon, Sir Commissioner Yusuf Mando, dahil sa 1 minuto na lamang at sasapit na rin yung yung last minute ng ating programa. Nagpalabas na po ng advisory ang National Commission on the Muslim Filipinos, ito pong holiday sa darating na July 19. Maaari bang mabigyan din ito ng karagdagang pang detalye, Sir Yusuf Mando, Sir Commissioner? Kabilang po yon sa paggugunita ng ating bagong taon. Ang Islamic calendar po ay may sariling bagong taon, ngunit hindi po ganun ka-highlight yung pag-celebrate, hindi kagaya ng pag-celebrate ng mga non-Muslim calendars. Binabati natin yung ating mga kababayan nawa sa pagsapit ng bagong taon ay baguhin po natin ang ating mga sarili sa pananaw sa ating kapwa-tao, kapwa Pilipino at kapwa Muslim. Ganun din ang ating pakikipagkapwa, humanity. We belong to one ummah. Ano man po ang babaguhin natin, ano man ang nanaisin natin, dapat magsimula sa atin mga sarili. At para din po sa atin mga kababayan pilgrims, nawa po ay tinanggap ng Allah ang atin pagka-Hajj. Kami po ay kaisa sa atin sa duwaan ng atin mga kababayan at tayo ay nananalangin na sana ay mapagtagumpayan natin ang ating mga ibadah at tanggapin ito ng Allah na maabutan pa natin ang darating pang mga Hajj. Ang Hajj po ay kaakibat ng sakripisyo, ng pagsasaba, ng paghingi ng kapatawaran at pagpapatawad sa kapwa. Kaya itong mga sitwasyon na naranasan natin ay tama at nawa magdulot ito ng maganda sa ating buhay sa mundo at maging sa kabilang buhay po. Ihabol ko rin, Sir Yusuf Mando, sir. Kasi may nag-text dito, nagtatanong kung nasa magkano na ba yung halaga mismo ng nababayaran ng mga nag-Hajj sa ngayon, sir? Nababayaran natin nasa advisory po yan ng NCMF. It has been released from time to time. Ang schedule of payment at saka amount to be paid ay nasa 320,000 or 325. Pero ang narinig natin po, kanya-kanyang paraan ng paniningil ang kanilang mga site at ito po ay umabot sa narinig natin ng 350,000. At ang mga kabayaran na po yan ay naka-itemize kung saan binabayaran din ng NCMF doon sa Ministry of Hajj. May calendar of payment at saka yung amount to be paid at makikita po natin yan. At lastly na lang siguro, Sir Mando, dahil sa malapit yung Friday prayer dyan, yung 2 taon na hindi po natuloy sa pag-Hajj, yung pong mga Sikh po, especially itong karamihan sa mga membro ng Sikh Hajj, Sikh Hajj and Umrah, yung Association of
ano sir, yung mga Sheikh and Hajj po. Ano na ano rin sila sir? Nakasabay rin ba sila this year sa ano pag-Hajj sir? Ano po yun? Yung mga membro ng ano ng Sheikh Association of the Philippines for Hajj and Umrah pala. Yun sir, yun yung tinatanong ko kung nakasabay rin ba sila kasi alam natin na last year hindi sila nakasabay dahil sa nangyaring pandemya. Yun yung tinatanong namin senior sir kung ito bang year ng 2023 Hajj nakasabay rin ba sila? Itong year 2023 po, lahat ng nag-apply ay as long as na-comply nila ang requirements, wala po hindi nakasama. Baka ang tinutukoy ninyo yung nakaraang 2 taon po, wala pong Hajj at wala ni isa mula sa Pilipinas ang nakapag-Hajj. Pero ngayon, ang pinakamaraming naging delegates ng Pilipinas, 7,500 more or less, ay after the pandemic, ito po ang pinakamaraming member ng Hajj at lahat ay napagbigyan, lahat ay ang nakapag-intend mag-Hajj ay nakasama po. Maliban baka iniisip ninyo po doon sa mga entourage na gustong sumama, yan po ang karaniwan sa mga nagrereklamo, nagdala-dala ng mga balitang nagpalala ng sitwasyon doon sa mga hindi napagbigyan ni Secretary. Meron pong entourage ang Amirul Hajj at yan po ang narinig natin nagpapainit ng mga balita dyan sa ating bansa dahil marami sa kanila ang nagnanais sumama, ngunit limitado lang ang pwedeng sumama. Alright. Maraming salamat sir sa oras po na inyong inilaan sa ating pong programang DXMY at your service. Alam po natin na gusto pa sana natin itong dagdagan dahil sa maraming mga issue nga na gusto nating malinawan sa ating pong mga tagapakinig. Wala na po akong katanungan Sir Commissioner Yusuf Mando unless meron pa po kayong gustong ihabol, ipanawagan lalong-lalo na po sa mga kababayan natin especially dito sa Bangsamoro Autonomous Region kung saan sa apat na sulok ng Bangsamoro Autonomous Region kabilang na ang buong mundo dahil live na rin po tayong napapanood via Facebook Live. Maaari po ninyong sabihin yung gusto po ninyong idagdag sa hindi ko na po naitanong Sir Commissioner. Una-una, magpapasalamat po ako sa Allah at sa iyo, Sir Eds Abang, sa iyong binigay ng pagkakataon upang marinig ang ating mensahe sa ating mga kababayan, ang panalangin at pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa iyong programa. Nawa ay patuloy tayo sa pagsusulong sa paggawa ng kabutihan, lalo na dyan sa ating pinakamamahal na farm. Nawa ay ang Bangsamoro ay mapagtagumpayan ang bawat pagsubok at hamon ng buhay. Nasa atin ang pagkakataon upang maging bahagi ng solusyon sa problema ng ating mga kababayan at nawa mapagkaisa natin ang mga mabubuting hangarin ng ating mga kababayan. Mula sa Makkah, nagbang na po ng Jum'ah prayer dito ang aming taus-pusong panalangin para sa ating mga kababayang Muslim at sa ating sambayan ng Pilipinas na mapagtagumpayan ng ating pamahalaan under the leadership of our President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamamahala at pangasiwa sa ating mga kababayang Muslim at sa sambayan ng Pilipino. Again po, ang aming taus-pusong bati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukran po Sir Commissioner Yusuf Mando. Magandang hapon po sa amin dito sa Pilipinas, sa Cotabato City at magandang tanghali po sa inyo dyan sa Saudi Arabia, sa Makkah po. Juma Mubarak.